Ang tekstong deskriptibo ay isang pagpapahayag ng mga impresyon o kakintalang likha ng pandama sa pamamagitan ng pang-amoy, panlasa, pandinig, paningin at pansalat. Itinatala ng sumusulat ang paglalarawan ng mga detalye ng kanyang nararanasan. Ito naman ay naglalayong magsaad ng kabuuang larawan ng isang bagay, pangyayari, o kaya naman ay magbigay ng isang konseptong visual ng mga bagay-bagay, pook, tao o pangyayari. Mauuri ang paglalarawan sa dalawa, karaniwan at masining. Karaniwan ng paglalarawan kung nagbibigay ng impormasyon ayon sa pangkalahatang pagtingin o pangmalas. Halimbawa, maganda si Maria Clara, maamo ang mukha na lalo pang pinatingkad ng mamula-mula niyang mga pisngi. Nakapuyod ang kanyang buhok na may nakalagay na mga bulaklak dito. Balingkinita ng kanyang katawan na binagaya naman ng kanyang taas. Masining naman kung ito ay nagpapahayag ng isang buhay na larawan batay sa damdamin at pangmalas ng may akda. Karaniwang pili ang mga ginagamit na salita sa paglalarawan, kabilang na ang paggamit ng mga pang-uri, pang-abay, tayutay at idioma. Halimbawa, muling nagkabuhay si Venus sa katauhan ni Matet. Ang maamo niyang mukha, tila anghel ay sadyang kinauhumalingan ng mga anak ni Adan. Alon-alon ang kanyang buhok na bumagay naman sa kainggit-inggit niyang katawan at taas. Gayon din, may apat na mahalagang kasangkapan na ginagamit sa malinaw na paglalarawan. Una, wika. Kung ang isang pintor ay pinsel ang ginagamit upang mailarawan niya ang kagandahan ng kanyang modelo, ang isang manunulat naman ay wika ang ginagamit upang makabuo ng isang malinaw at mabisang paglalarawan. Karaniwang ginagamit dito ang pang-uri at pang-abay. Pangalawa, maayos sa detalye. Dapat magkaroon ng masistemang pananaw sa paglalahad ng mga bagay na makatutulong upang mailarawang ganap ang isang tao, bagay, pook o pangyayari. Kapag maayos ang pagkakalahad ng mga detalye, ang mga bumabasa o nakikinig ay nagkakaroon ng pagkakataon na pakilusin ng kanilang imahinasyon upang mailarawan sa isip ang mga bagay-bagay na inilalarawan. Pangatlo, pananaw na paglalarawan. Maari magkakaiba-iba ang paglalarawan ng isang tao, bagay, pook o pangyayari salig na rin sa karanasan at sa loobin ng taong naglalarawan. Ang isang pook, halimbawa, ay maaaring maganda sa isang naglalarawan, habang sa isa naman ay hindi kung ito ay nagdulot sa kanya ng isang magandang karanasan. At ang panghuli ay ang isang kabuuan o impresyon. Dahil ang layunin ng paglalarawan ay makabuo ng malinaw na larawan sa imahinasyon ng mga mambabasa, mahalaga sa isang naglalarawan na mahikayat ang kanyang mga mamabasa o tagapakinig ng sa gayon ay makabuo sila ng impresyon hinggil sa inilalarawan. Dito ay sama-sama na ang bisa ng wika, maayos paglalahad ng mga detalye at ang pananaw ng paglalarawan. Unang pagsasanay, panuto. Basahin ang mga sumusunod at tukuyin kung sa anong pandama ang bawat isa nauugnay. Una, nadama ko ang di pangkaraniwang init ng kanyang palad at pananamlay ng kanyang tinig. Idiniit ko ang aking kamay sa kanyang noo at napatunayan kong siya ay nilalagnat. Pangalawa, sumama ang kanyang pakiramdam dahil sa pinaghalong sangsang ng maalingasaw sa labas at sa nakasusukang amoy na nanggaling sa isang malapit na kanal. Pangatlo, nagkalat na mga basura at basyong lata ang karaniwang masasagasaan sa masikip na daang papasok sa loobang kanyang pinanggalingan. Pang-apat, nakatutulig at sunod-sunod na putok ang narinig na pumailan lang at kasunod noon ay tilian ng mga kababaihan. At ang panglima, maanghang na ginataang laing, malinamnam na tinapang kabasi, labanos na sausawan, tamang-tama sa asim at sinampalukang manok at matamis na kondol ang aming dinatnang nakahain sa mesa. Sanggunian.
Maraming salamat.